Sinabi mo, anointed ka. Sabihin mo, anointed ka. Ayan, no? Kaya pala, ang taong puspos ng Espiritu, ang taong hinirang, ay talagang madali na maging kasangkapan ng Diyos para patatagin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ano ang sabi nun? Ito na. Anong gagawin mo kapag puspos ng Espiritu Santo, ikaw ay hinirang? Ito, to bring glad tidings to the poor. No? Yung isang pong last kwento ni Bishop Tagle, nag-iyakan ng mga pari, no? Gandang talaga pong retreat yun, no? Second, He has sent me to proclaim liberty to captives, recovery of sight to the blind. Pangatlo, pang-apat, to let the oppressed free, and to proclaim a year acceptable to the Lord. Yun po ang buod ng chapter 4 of Luke 18, no? And following. So this is what we call the vision, mission, statement of our Lord Jesus Christ. And actually, ito pong Luke 4, it is what we call the cornerstone of the social gospel of the Catholic Church. Ang ganda eh. Sinong pinupuntirya? Yung mga nangangailangan. Lalong-lalo na ang mga mahihirap. So Jesus, in today's gospel, said, today, this scripture passage is fulfilled in your hearing. Nagaganap lahat ito sa mga sandaling ito. Kaya ngayon po, tayo rin ay hinahamon. Pero si Jesus, nagsilbi, nagmahal, meron din siyang natanggap na pagsubok. Jesus himself experienced both affirmation and rejection. First, affirmation. Ang ganda ng gospel eh. All spoke highly of Him. Naku, galing-galing mo. Sa kanya ito kinuha ito. Galing-galing, no? Ang sabi pa dito, they were amazed at the gracious words that came from His mouth. Wow, namangha! Pero maya-maya, eto na. Nagbulong-bulungan na. Diba? Anak yan ni Jose, yung karpintero. Yun na. Eto na. Ha? Rejection na. Kaya ang sabi ni Jesus, aba, napakinggan ni Jesus eh. Kaya sabi ni Jesus, Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Pakitanong ang katabi, na-reject ka na ba? Aray ko, hindi ka nag-iisa. No? So, ang ginawa naman ni Jesus, then he cited stories, no? In the Old Testament, at yung mga tao ito, lalong nagalit. They were all filled with fury. Hindi lang galit, talagang with fury. And they rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill to hurl him down headlong. Ay gustong ihulog doon sa bangin. Ang galing ni Jesus. Alam mo ginawa? Ang ganda ng conclusion eh. Simple lang. But Jesus passed through the midst of them and went away. Kaya mo yon? Ihuhulog ka na sa bangin? Nakaligtas ka pa? Ayan, ano? Ang ganda nga, no? And Jesus was able to do that, no? Lumakad ng paalis. Anong ibig sabihin na ito? Tanong. How to face rejection? Pakitanong ang katabi. Paano mo hinaharap ang rejection? Ako, gumagawa ka na ng mabuti. Lahat ginagawa mo na na-reject ka pa. Napakasakit, Kuya Eddie. Ano ang reality? You know reality? May nakausap ako actually, no? Ang sabi niya, ano ang reality? Some people are cruel and unjust. Aminin, may mga tao talagang cruel lang. Cruel, wala talaga. Ganun talaga cruel lang. Hindi lang cruel. May mga tao, they just look at the negative side of everything, no? Walang nakita kundi mali, no? Well, kung minsan ganyan din tayo, ganyan din ako, no? Pero hindi naman yung talagang lahat mali, no? Maganda yung nag-check ka. That's part of our duty to check, okay? Anong ibig sabihin na ito ngayon? Anong realization ko personally? Nobody could reject us unless we allow someone to reject us. Kaya ang realization ko lang ngayon, walang maaring mag-reject sa atin. Kapag tatanggapin natin na mayroong magre-reject, it's only then we could be rejected. Kaya magandang realization yan. At siyempre, paano tayo mahihilom? Maganda po ang gospel ngayon, no? Kaya ngayon, Jesus is reminding us how to face rejection. First, paano, how to be healed? Stop being a victim. This is also one of my realizations. Stop being a victim. Hindi tayo biktima. Kung sila ganon, hindi ako ganon, hindi ko dapat problemahin yon. Amen? Amen. Feel mo? Yan, talagang damahin natin.
At ang ganda po ng retreat, no? Nag-retreat na kay Father Cantalamesa, kay Bishop Tagle. Abay, may bonus pa ako. Nung Friday, nag-usap kami ni Father Jerry Orbos, no? Parang personal conference with him. Ang ganda ng tanong niya, kasi I was also undergoing during that period. Kaya mahal na mahal ko talaga yung retreat na yan It was a conclusion for my own, no? Struggle and the processing. Ang ganda ng tanong ni Father Jerry Orbos, sabi niya, Glenn, tinan mo, ang rosas, bakit may tinik? Well, sabi natin siguro, no? Bahagi talaga yan, no? Pero hindi. May tsuri si Father Jerry Orbos. Kaya, tanungin nyo yung tsuri niya, ha? Ito ang tsuri niya. Bakit may tinik? Ang ganda Gusto nyo malaman? Yes. Talaga? Yes. Father Jerry, gusto nila. Sasabihin ko na, ha? Ito ang sabi ni Father Jerry. Yung mga tinik pala na yan, yun yung mga galit na hindi mo napatawad, kaya naging tinik. Kaya sa daming galit, naging tinik. Pero pag nawala yung galit, doon magbo-bloom yung flower. Pero hindi pa huli ang lahat. Yung mga tinik na yan, pag pinatawad mo yung mga taong nagkamali sa'yo, who knows, yung tinik na yan, pwede pa rin maging bulaklak. Amen? Kaya tinan mo yung katabi mo, mukhang tinik ba? Ayan, oo. Patawarin mo na. Patawarin mo na. Ikaw ang tinik ng buhay ko. Pinapatawad kita ngayon, kaya ngayon, ikaw ang bulaklak ng buhay ko. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Beautiful. Kaya pala sa buhay, yun lang ang kinakailangan, magpatawad. Pag nagpatawad tayo, sino ang gaganda? Sino gwagwapo? Abay, di tayo. Maganda yung tula ni Soc Rodrigo, no? Tungkol sa kanyang kaaway, no? Yung kanyang kagalit, ayun, humihilik, samantalang siya, nagngingit-ngit. Kaya, ikaw yung makagalit, ikaw yung nagingit-ngit, ikaw ang sasama ng loob, ikaw yung magkakasakit, ikaw ang papangit, yung kalaban mo, yung kaaway mo, kagalit mo, ang sarap ng hilik. Ayan. At siyempre, ang ganda ngayon ng sinabi ni Jeremiah, no? For all of us, workers in the vineyard of the Lord. Ang sabi, tayo hinirang na ng Diyos, pinili na ng Diyos. At ang sabi ni Jeremiah, before I formed you, ang salita ng Diyos sa kanya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you came to birth, I consecrated you. I appointed you as prophet to the nations. Amen. Kaya sinabi ng Diyos, paalaala, ang Diyos ang bumuo, ang nagbuhay sa atin. Kaya pakitapik ang katabi, sabihin, mahal ka ng Diyos. Ayan. At panghuli, ito yung ang ganda, the hymn of love of St. Paul in 1 Corinthians 13. Nung high school seminarian po kami dyan sa Christ the King, minamemorize na namin yan third year high school. I may be able to speak the languages of men and even of angels. But if I have no love, I'm nothing. Galing, ano? Kaya ito palang sinabi ni St. Paul. Kaya pala sa buhay, mawawala ang rejection, mawawala ang sakit ng lahat ng damdamin ng puso, lahat, if there is love. Anong sinabi ni St. Paul? Love is always patient and kind. Love is never jealous. Love is not boastful or conceited. It is never rude and never seeks its own advantage. Amen? Ngayon ba, tingnan mo yung katabi mo, healed na ba? Pakisabi sa iyong katabi, healed ka na. Ayan. Kaya ngayon tayong lahat ay puspos ng banal na Espiritu Santo, tayong lahat ay hinirang, kaya tayong lahat ay handa na muli magtrabaho para sa kauunlad ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Close your eyes, bow your heads, experience God's love at this very moment, and feel the presence of the Holy Spirit. And now, you're being called. You are anointed. Be part of this building up of the kingdom of God here on earth. Amen.